Eto, ano to eh, kaya ako sinasama na to kada umaga. Kada maaga nating live kasi minsan sa kulaong time, ang dami nating topic, 'di ba? Napakahaba natin mag-live kaya sinasama ko na to. Inaano ko na po ito. Ngayon eto po si Kulaong syempre alam naman natin na hindi po ito papayag na sa yabang nito na basta-basta na lang siyang ganunin ni MG at ni Attorney Rowena Guanzon. Ngayon, ito na po yung ating pag-uusapan. Okay. Marvin Saliba. Okay, tanong ko lang po bakit yung kay PBBM kung sakali sa February 6 din ang impeachment. Okay, wag masyadong pakasiguro baka mauna pa si Donald Trump na ma-impeach. Layo naman na pinagsasabi nito. Okay, atong ang uso na ngayon, Kulaong ka pa din. Okay, black. Ganun lang yun. Napakasimple. Napakasimple ko po. Ako ay mabilis magdesisyon sa buhay. Ayaw mo sa akin, di wag ka manood, gago. Wag ka manood. Di ba ba't ka pupunta dito? Pero mo, si atong ang napalauso ngayon. Tapos manonood ka ng nagtatapik ng Kulaong. O, edi bobo ka. Ay, naku talaga itong mga bobong to. Ang hihina ng utak, ate Angie PM. Baka nakakita nung, alam mo na palang Kulaong ang topic dito. Oh, tapos manonood ka pa. Ay, nako. Oh, eto. Oh, Kulaong na tayo. Dito na tayo sa topic nating Kulaong. Ito po nga si Kulaong ay sumagot kay Attorney Rowena Guanzon at sa interview kay Makagago. Ito po yun. Panoorin po muna natin. Ako ay tagahanga ni Attorney Rowena Guanzon. Sa kabila ng mga batikos niya sa akin minsan na sablay, ako ay humahanga sa iyo, Attorney. Magaling kang commissioner. Sobrang galing mong commissioner. May paninindigan, may prinsipyo, at inahangaan kita dyan. Di kang panilyang abogado. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. At ako'y nagpapahinga. Andito ako sa kabukiran. Ayan. Ayun. Good morning. Ayan. At syempre, nasa ibang farm na naman siya, nasa kabukiran na hindi na naman niya pag-aari, inangkin na naman. Kanya daw yun. Sus Mariosip talaga to si Kulaong. Ako'y meron lamang mga ilang katanungan. Ay, magandang araw sa inyong lahat. At ako'y nandito sa aking farm. Ayan o. So, sa mga nagtatanong na eto, pupuntahan ko na yung aking farm na kung saan ay ayan no, inaangkin na naman. Alam naman natin hindi kanya yan. Alam naman natin na walang farm si Kulaong. Alam naman natin na walang pag-aari talaga na yan. Taghirap na si Kulaong eh. Kaya lang, talagang hindi po yan titigil. At hindi po talaga yan na ano talaga, yung hindi po yan papayag na malaman natin ang katotohanan na siya'y hilahod. Yung hilahod po, yung hirap na hirap, yung wala na talagang matakbuhan, wala nang masandalan, at wala nang kakayahan, wala nang kayamanan. Hilahod na hilahod po talaga si Kulaong kahit papano ako na may kabuhayan. Ba na ako ay tagahanga. Sa mga nagtatanong na eto, pupuntahan ko na yung aking farm na kung saan ay
kahit papano ako na may kabuhayan sa buhay. Yan. Ito po ay aking lupain at pagmamay-ari ko. Hindi ko pa napapanood yung Nadulas, di ba? Ito po'y aking lupain at pagmamay-ari po. Naputol siya doon. Dapat ang sinabi niya, ito po'y aking lupain at pagmamay-ari ko. Yun ang tama. Pero sabi niya, ito po'y aking lupain at pagmamay-ari po. May kasunod eh. Naputol. Bakit naputol? Kasi muntik niya nang masabi pangalan ng ninong niya. ginawa ni yung interview ni Attorney Rowena Guanzon kay Makagago, pero may nag-forward lang sa akin ng mga clip na yun nga daw, in-interview daw ni Makagago si Attorney Rowena Guanzon at ang tipong ang mga tanungan daw ni Makagago ay puro yung kamalian daw ko, na ako daw ay nagsabi ng mongoloid sa isang anak ng isang vlogger. Ay, attorney, sana naman hinanap niyong mabuti yung dulo na kung saan yun nagsimula. Okay. Nabanggit pala ni Kulao yan kasi hindi ko pa ito napapanood eh. Ngayon ko lang to mape-play. Okay, hanapin natin yung dulo. Alam niyo po ba kung saan ito nagsimula? Ito, nandito yan sa akin eh. Buti na lang nabanggit pala to ni Kulaong. Ang dulo po niyan o yung pinagsimulan, yung pinakasimulang simula, yung umalis po ang 14 vloggers kay Kulaong. Yan po ang dulo niyan. Yan po ang pinaka katarantaduhan ni Kulaong. Okay, ano nga ba ang nun? 14 vloggers. Ayun, eto. Nako, sakto. Buti natabi ko to. Buti na-upload ko to. Ito po yun. Ito po yung Tignan natin. Patapusin muna natin konti si Kulaong. Baka meron po tong sasabihin pa. Okay, i-ano natin to. Samba. I-ano ko to. I-play muna natin. I-play po muna. I-dediretso ko muna tong pahayag ni Kulaong. Saka natin to sosoplakin. May pansoplak tayo. Ako ay naniniwala na itong si Attorney Guanzon, magaling na abogado to at commissioner. Kaya lang, nagtataka lang ako kung bakit ito nagpa-interview sa isang uhugin na vlogger na katulad ni Makagago. Na hindi niya alam na itong si Makagago, ultimo ang Diyos ay minumura. Di ba? So, andito ako sa hituan. Ultimong ang Diyos ay minumura. Dito kasi sa video ni Makagago kung saan meron siyang binabanggit na 4 na abogado. Na mga abogado niya. Ayan na naman. Papasok na naman niya dyan si Susan Yance, tingin ko. Papasok na naman niya. Okay. Ipapasok na naman niya yung si Susan Yance para kanyang para yung kanyang naratibo na si Susan Yance o si Sabi Lawyer at si MG ay iisa o merong koneksyon sa pambubudol sa ating mga kababayang OFW. Yan po ang tingin ko na sasabihin diyan ni Kulaong. Pero
Diyan po sa sinasabi niya na pinagsimulan. Pinagsimulan po dito sa issue. Dito sa ano, sa kay Kulaong, at dito kay ano, kay yung sinasabi niyang sa pagsasalita ng masama daw po nitong si Kulaong sa mga katulad no sa anak ni Mighty Manong. Tingin ko po diyan na po yung ano yung sasabihin. Diyan po yung papasok na yung sasabihin niya na ito pong si Mighty Manong ay inaalipusta ang kanyang nanay. Hanapin ko lang yung video na yun. Buti na ano to, nasabi to. Okay, tignan natin kung dito to. Hindi. Kasi yan ang maganda na yung baka sabihin dito sinasagot lang niya yon yung sila Mighty Manong. Hindi po totoo yun kasi etong si Mighty Manong hindi po ito sumasagot. Kumbaga si Mighty Manong hindi siya ang nagsimula ng panggagago. Hindi si Mighty Manong. Hindi kami. Kasi baka ang dito, ang depensa ni Kulaong dito, di ba yun naman lagi, sumasagot lang siya. Pero Kulaong, wag mong kakalimutan, paglabas pa lang paglabas pa lang po ni Kulaong sa kulungan, binantaan na po kami niyan. Tignan ko lang kung ito gusto kong makita yung sinasabi niya na na sumagot lang siya, sumasagot lang siya o dumedepensa lang siya sa amin. Ito ba yun? Hanapin ko lang kasi yun maganda Kasi sinabi niya yun na ito daw pong kami daw po ang nanguna. Sinasabi pa daw po namin na yung nanay niya ay duling. Sinasabi daw namin yun, na nanay niya ay duling. Pero ang totoo po niyan, hindi po talaga kami ang nauna. Hanapin ko lang yung mismong word niya na yun kasi yun ang gusto kong dito. Ito yung iaano ko na maganda tong maano natin to mabuksan natin tong issue na ito kasi baka mamaya yan ang kanyang parang ang dating siya yung biktima, parang ang dating siya yung siya yung kawawang kawawa. Parang ang dating siya ay aping-api. Hindi po aping-api dito sa issue na ito si Kulaong Malabo maging aping-api yan. Ay hindi siguro ito yun. Tignan nga natin kung ito yun.
Wala dito yung sinabi niya na siya'y dumedepensa lang eh. Yun ang gusto kong makita eh. Yung sasabihin niya na siya'y dumedepensa lang. Teka lang po kasi maganda para may context tayo dun sa aking ipe-play na video. Hanapin ko lang po ito, Parehong magkasama sila ngayon. Oo, kanina raw, habang ginagawa yung pintuan nito, ay merong pumunta rito na maitim na yes, YouTube. Paano? Tatawagin mo lahat. Ingkad kalya ba? Edison! Huwag ka na magkakalat dyan. Baka 200. At minsan naman, ang ginagamit niya ay yung bed ka. Nandito ko sa bunker. Buka at hindi tunay na kahombre, utak normal. Dito tayo sa issue. Tatawag nga pala. Hindi ko makita. Hindi ko makita yung ano. Feeling ni Kulangot, siya lagi siyang tama at playing victim. Lahat ng tao sa paligid niya may kasalanan maliban sa kanya. Meron kay FG Boss Mac. Kay FG ba? Okay. Salamat sa info Punta tayo kay FG. Okay, sige. Baka nandun nga kay FG. Kasi maganda ma-play muna natin yun eh. Bago tayo mag-play ng iba dito. Okay, tignan ko dito Kasi ayokong i-play itong isang video na iaano ko na naka-ready sa atin nang hindi natin naririnig yun eh. Yung sabi niya na tinatawag daw ni Puginius, ni Mighty Manong, mga ganyan na si Nanay Remy daw niya duleng. Hanapin lang natin Hanga sa iyo, attorney. Magaling ako sa aking farm. Ito, pupunay saan? So, andito ako. So, dito ako sa hito. Ayaw nila ito. Yung uhog, napaka yung abogado. Oh, kanyan say. Magaling na commissioner. Paano? Baka lang ho. Yung law firm, alang yung hindi nyo at planan. Mga legal advice. Bilang banda, gusto ni Makaga ang pangalan. Kanila police disperse at karamihan ay mga
At hindi ho rito ay may dalawang existing warrant of record. Pangalawa, sila ho ay grupo ng mga tao na bumalahura hindi lamang sa aking pangalan, sa ina ko, sa mga anak ko. Ipinopost nila yung mukha ng mga anak ko na iniyakan na ng mga anak ko. Pangatlo, Atty. Guanzon, alam mo ba na si Makagago ay nag-endorse ng peking abogado, peking law firm sa lahat ng kanyang viewers? Ako ho ay may sakit. Hindi. Doon sa unang petisyon mo, may witnesses na nakalagay. Ano yung ba ang witness? Gusto nilang patayin ng issue dito. Okay, so nandito, natagpuan ko na. So soplakin natin dito si Kulaong. 9:45 minutes. Okay, yun yung part na nilalagnat siya. Okay, eto. Sige, ano natin, umpisahan natin dito sa may 6:46. Kaya kung ano-ano yung ginagawa nila ngayon. Kaya kung ano-ano yung ginagawa nila ngayon, kung sino-sino ini-interview, kung ano-ano ang pinopost. Sabi ni Micaela Mitch, okay, pin natin. Yan. Sabi ni Micaela Mitch, yung interview nila kay Atty. Guanzon, puro yung mga mali mo lang naman ang sinabi nila. Pero yung fake attorney nila, di niya nabanggit. Hahaha. Baka doon pa lang, pag binanggit niya, sila ang mapagalitan. Ay, ganun ba? Okay. O, ayan. Atty. Guanzon, interview ka pala. O, hindi ko napanood, attorney. Ayan. So, basahin na natin. Tayo naman na hindi magsasabi na nang galing lang sa atin. Ito ay galing sa ating mga manonood. Yung interview nila kay Atty. Guanzon, puro yung mga mali mo lang naman ang sinasabi nila. Pero yung fake attorney nila, di niya nabanggit. Baka doon pa lang pag binanggit niya sila pa ang mapagalitan. Attorney Guanzon, Rowena Guanzon ba yan? Ay, hindi ko napanood kasi alam mo naman, nandito ako sa probinsya. Kawawa si Kulaong, kailangan mag-live at kailangan maghanap buhay. Kahit may sakit. Kuwara ako may sakit ako. Hindi na ako maghahanap buhay niyan. Hindi na ako magla-live niyan. Di bali na. Saka tignan nyo, saan kayo nakakita ng sinasabi niya na meron siyang trangkaso, pero naninigarilyo. Naninigarilyo. Hugok talaga to si Kulaong. Gago talaga to. Baka nagpapanggap lang tong... Kung ganun man, Atty. Rowena Guanzon, hindi ko alam kung ano pinag-usapan nyo, pero hindi ho ako magsasabi ng pangit sa inyo. Unang-una, kayo ho ay dating commissioner, dating huwes ng COMELEC. At kung hindi ako nagkakamali, noong 2022, ay commissioner na rin ho ba kayo nun? Ako ho ay nakatakbo nun bilang senador. Attorney, alam nyo ho ba yung kamalian ng taong nag-i-interview sa inyo? Sabi niya, tama ka na, nagmumukha kang tanga. Ay, totoo ba? Hindi ako nagmumukhang tanga. Nagmumukha akong matalino. Oo, nagmumukha kang bobo. Alam mo kung bakit? Dahil sumusunod ka doon sa tema nyo na patayin ang issue sa pag-i-endorso ni Makagago sa peking lawyer at peking law firm. Ito po ang tanong ko sa inyo, Atty. Guanzon. Paki-quote niyo po ako dito, attorney. Please quote me. Okay? Alam niyo po ba ang kamalian at kagaguhan ng taong nag-interview sa inyo? Unang-una ho, attorney, sila ho ang bumabalahura sa akin noon na hindi ko naman sila pinapatulan. Pangalawa, attorney, alam ko matalino ka at alam ko judge ka. Okay? Pangalawa,
Sila ho ay grupo ng mga tao na bumalahura hindi lamang sa aking pangalan, sa ina ko, sa mga anak ko. Ipinopost nila yung mukha ng mga anak ko na iniyakan na ng mga anak ko. Pangatlo, Atty. Guanzon, alam mo ba na si Putulin na natin doon. Kasi yun lang yung gusto kong madinig ninyo. Ngayon, punta tayo dito, Kulaong. Kulaong. Nako, eto talaga matindi ang ano ko dito kay Kulaong. Dahil dito, noon, alam nyo ba noong ako po ay lumabas na sa pagsuporta kay Kulaong, umalis na ako sa Kulaong Nation noon, at hindi na ako magbablog sana ng Kulaong. Hindi na sana. Talagang hihinto na ako noon mag-vlog ng Kulaong. Kaya lang, ito po ang ginawa ni Kulaong. Pag-alis namin ng 14 vloggers, ito po ang kanyang ginawa. Naku, napakasama ng mga pinagsasabi po sa amin. Kaya Kulaong, wala kang utang na loob. Wala kang talagang tawag doon. Hindi lang talagang wala kang utang na loob. Napakasama mong tao. Gusto kitang murahin kaya lang may mga bata dito may mga bata po dito ngayon ayoko kitang murahin kasi maririnig ng mga nandito ngayon sa bahay namin na nagmumura ako. Ayoko naman. Dito po sa video na ito, mapapakinggan ninyo yung pagpapanggap ni Kulaong na siya si Bernard Chong umakyat sa live. Tapos ito po ang mga pinagsasasabi. Bakit? Kasi nakikita nyo na nagwawala yung tao sa pag-support kay Francis. Gusto nyong makuha yung atensyon nila. Huwag kayong magpakayong poker ito. Mga hinayo pa kayo. Baka magbayad pa ako rito. Kahit patay ko na lang kayo eh. Joke lang yun. Got nyo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Biglang bawi si Kulaong. Yan yung sinabi niya sa amin. Magbabayad siya ng tao at ipapapatay niya na lang daw kami na 14 vloggers. At meron pa po yung live, umakyat yan. Alam nyo sinasabi niyan, ipapadukot niya ako sa Malaysia. Kahit daw nasang lupalop ako ng mundo, kayang-kaya daw niya akong ipadukot. Ba't hanggang ngayon, buhay pa ako, Kulaong? Yan yung sinasabi niyan sa akin. Napakasama po ng tao na yan. Nagpapanggap po yan na Bernard Chong. Umakyat yan sa live, nagpanggap na Bernard Chong. Ngayon, pakinggan po ninyo itong mga usapan nila dito. Okay, pangalan. Darating si Magtibag, si Melvin. Kakapon. Parada sa metro. Yun ang paradahan namin eh. Siyempre, darating ako, naka-Bentley. Okay. Darating si Neil Arce. Naka-Porsche. Okay, naka-Tudor. Darating yung isa naka-Ferrari. Darating yung isa naka-Lux. 20 million. Okay. Yun yan. Kung magsasalita yung pinakamatanda sa amin, magpo-poker na. In the middle of making love to our wife, kami yung mga tao na hindi mo kami kayang pangitiin. Kayang bilhin ng 1 minuto ng buhay namin. Ay, ng part of our life. Bakit? Ganun namin siyang nire-respeto. Kaya ng aeroplano yan, yung tipong lilipad siya from Japan. Hahanapin ko po yung start nung mga pagbabanta niya sa amin. Hahanapin ko lang po. Kasi kapag mag-e-echo dito sa akin eh. Hindi niyo papansin. Walang kwenta yun. Ang madalas na sinasabi sa akin, pare, hindi isusulat ng kasaysayan ng mga sinasabi natin. Yung ating ginagawa. Is totoo din mo eh. Katulad nitong sinasabi ko ngayon. Ito, isusulat ito.
The reason that I want to make things. Sabi ko nga, kung meron lang Samsung Francis sa Pilipinas, ayos ang Pilipinas. Say Kupal. Comment. Yung, that's okay, say Kupal. Support pa. Kupal. Diba? Din yan. Wala yan. Sana hindi naman sila appointed cabinet member. May pa-withdraw ayos ang Pilipinas. Eto na, nahanap ko na yung part na, kasi ito po, naka-chipmunk na voice dito si Kulaong. Chipmunk ang gamit niyang boses habang nagsasalita kasi nasa loob siya ng kulungan. Ngayon, ito, inano ko na to, inedit ko na to para yung boses ni Kulaong lumabas at yung pong mga sila Nasukir, sila Kuya Alpa, inutusan niya. Nasukir, say Kupal. Alpa, say Kupal. Kami po yung mga sinasabihan ng Kupal. Kasi nga, galit na galit si Kulaong dito nung umalis kami. O yung mga vlogger na yun, yun ang pasilin yan. Wala yan. Sana hindi naman sila appointed cabinet member. May pa-withdraw of support pa. Kupal. Diba? Say Kupal. Comment. Yung, that's okay, say Kupal. Yo. Romeo, say Kupal. Yo. Victoria, say Kupal. Victoria? Di yata ako narinig nito. Narinig ba ako nito? Kupal! Yo. Mami Susan, say Kupal. Makupal. Kupal. Yeah, mga kupal yan. Diba? Yun ang totoo. Ibigay nyo nga sa akin bukas yung mga pangalan ng mga vlogger na ayoko pag-aksaya ng oras eh. Pero gusto kong bigay nyo sa akin yung pangalan at kukupalin ko lang lahat yan. Pa-withdraw of support pang nalalaman. Bakit? Inapoint ka bang kabinete ni Francis para mag-withdraw ka ng support? Maliwanag yung tanong ko. Inapoint ka bang kabinete? Answer my question. Inapoint ka bang kabinete? Ako po, Mayor Doma. Inapoint po ako. Mayor Doma. Mayor Doma, pag inapoint ka Mayor Doma, pwede ka mag-resign. Tama. Pero hindi ka pwede mag-withdraw of support. Tama, mali? Opo, tama po. Yun. Maintindihan ko anong utak meron itong mga defender ng mga vlogger na yan. Withdrawal of support. Inapoint ka ba as cabinet member? Diba? I withdraw of support because may nangyayaring hindi maganda sa channel ni Francis. Ba sinuportahan mo? Yung channel o si Francis? Diba? At the first place, naglutangan kayo nung napunta si Francis sa kulungan. Bakit? Kasi nakikita nyo na nagwawala yung tao sa pag-support kay Francis. Gusto nyong makuha yung atensyon nila. Huwag kayong magpakayong poker ito. Mga hinayo pa kayo. Baka magbayad pa ako rito. Patay ko na lang kayo eh. Joke lang yun. Good yun. Ito pong live na to, nangyari po yan nung umalis na po kaming 14 vloggers ng pagsuporta kay Kulaong. Talagang umakyat po siya sa live gamit ang, meron siyang gamit na ganito, yung para mabago yung boses mo, may effects, gagawing chipmunk yung boses. Gumamit siya ng ganyan eh, nakalimutan ko ano tawag dyan, sound card yata.
Gumamit siya ng ganyan para mabago yung boses kasi medyo mainit na siya nun sa ano sa BJMP. Ngayon, sinabihan niya po kami diyan ng baka gusto niyo magbayad pa ako ng tao para ipapatay kayo. Kasi nga si Kulaong sanay na sanay magpagurgur. Yang kanyang ganyang salita, kriminal lang po talaga ang nakakapagsalita niyan. Sanay na sanay ang kanyang bunganga. Kita nyo, sabi niya, baka magbayad pa ako ng tao. Pero di ba, bumawi siya. Joke lang. Pero syempre, joke lang. Bakit? Kasi naka-live siya noon. Maraming mamis ang nanonood. Ang pinoportray niya, mabait nga siya. Pero yan po, ang dami na pong umamin, si Nay Victoria, si Ate Victoria, si Nanay, etong isa, yung nandun sa may taas, Susan, Broiler, si Kuya Alpa at si Kuya Nasukir. Ang kausap nila dyan, hindi si Bernard Chong, si Kulaong talaga yan. Dyan sa live na yan. Kaya po parang ginawa kay Daking. Tama, Kuya Gary Caba. Yan po ang niya sa amin. Kaya Kulaong, yung sinasabi mo, dumidepensa ka lang sa amin, dumidepensa ka lang kay Mighty Manong, na tinatawag na duling yung nanay mo. Kulaong, nakakalimutan mo ba? Ikaw ang unang nagbanta sa mga buhay namin? Ikaw ang unang namerwisyo sa amin? Yung mga pera na binigay namin, di mo binalik? Tapos ngayon, para ikaw pa ang ikaw pa biktima, Kulaong. Diyan ka nagkakamali, Kulaong, hindi mo kami mabobola. Hindi mo na mauuto mga tao. Yung mga hindi nakakakilala sa'yo. Yung mga bagong salta sa channel mo, yun, baka mauto mo yun. Pero kami, malabo mo kaming mauto. Malabo mo kaming mapasakay dyan sa istorya mo. Pinoy Channel, Boss Mac, naniniwala ka ba sa mga post ni Atty. Sabi na mayroong pinagurgur si Kulaong? Ako naglabas nun eh. Ako unang-unang nagtopic nun dito. Buti nga pinost ni Sabi, buti nga kinuha ni Sabi ang issue na yan para mapaimbestigahan at talagang makita natin kung talagang itong si Kulaong ay merong pinagurgur o meron siyang kinalaman sa pagkamatay ni Rodel Palorina, abogado ng mga inagawan ng lupa sa Ramon Isabela. Yan ang maganda. Diba? Dapat diyan bitin ang patiwarek sa sobrang kasinungalingan niya. Kita nyo, ipapapatay kami. Hindi po yan masasabi ng isang tao na wala pang pinapagurgur. Diba? Kaya maganda nga mahalungkat to ng mahalungkat, mahukay ng mahukay itong issue na ito para si Kulaong talagang bukod sa maibalik sa oblo, hindi na makalaya. Bakit? No bail po ang kaso niyan. Murder yun, no bail. Baka may mga latest na issue na naman dyan. Share nyo. Baka nandiyan si Kapraning Vlog, Kuya Henry. So, dyan lang po muna. Hanggang dyan lang po muna. Tatapusin ko na tong live ko para mamaya alas 11 makapag-start ako ng Kulaong time. Kuya Gary ka ba? Kuya Henry, mamaya Myra, Aranda, Kuya Miel, ayan, Miel ng Cereza First Family, shoutout po. Dawood Malik, ayan, hello po. Kuya Michael Pangan, ayan, thank you. Jeffrey Lawrence, ayan, thank you po. Kuya Elmer Balilo, balik po kayo mamaya, Kulaong time. Okay, The Modern Parent, thank you sa pagsasabi mo nung yung timestamp nung time na sinabi ni Kulaong yung patungkol dun sa tinatawag na duling yung nanay niya. Hindi pa po Kulaong time, Ate Michelle. Salamat Ate Michelle, mamaya po ulit 11 Kulaong time. Okay, Richard Anchoquia, ayun. Salamat. Pinoy Channel, thank you Nixon Balyador. Babalik po ako ng live mamaya. So salamat po, ingat po kayo. 11 o'clock ng gabi, Kulaong time. Salamat po. Balik po ako mamaya. Thank you po. Maraming salamat po sa mga tropa pips natin dyan.